And lastly, number 3, ano-ano hakbang ba ang gagawin natin para ang ating mga plano ay magtagumpay? Hindi mo lang bibitawan na nakalipas, hindi mo lang pag-iibayuhin ang paglago mo ng pasulong, kung hindi pursue purposeful living. Isabuhay mo ang buhay na may layunin. Basahin natin yung Filipos 3:14 ulit. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ang sabi dito ay nagpupunyagi si Pablo para makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus at ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya, ikaw ay kasama sa mga tinawag ng Diyos. Ang ibig sabihin, merong purpose ang Diyos sa iyong buhay. At ito yung inaasahan ng Diyos na tutuparin mo. Kaya ka nga niya tinawag. Kaya nga, kung gusto mo mapagtagumpayan ang mga plano mo ngayong taon, kailangan mo isabuhay ang buhay na may layunin. Ang layunin na yon ay dapat naaayon sa layunin ng Diyos para sa buhay mo. Now, maaaring tinatanong mo, paano ko ba malalaman yung purpose ng Diyos sa buhay ko? Kaibigan, kailangan mo suriin ang iyong sarili. Kung nasaan ang passion mo, anong mga bagay ang ginagawa mo na kung saan ay nakakaramdam ka ng kaligayahan. Alamin mo din ang mga talent na meron ka at pag-isipan mo kung paano mo ito gagamitin para sa Diyos. Pwedeng ang talent mo ay tungkol sa iyong trabaho o kaya patungkol sa iyong hobbies. Tingnan mo kung paano mo ito manggagamit para sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos. Tapos tanungin mo yung mga tao na nakapaligid sa iyo at tanungin ang kanilang feedback at ideas. Ako, hiningi ko yung feedback ng aking D-group leader. Nung sinabi niya sa akin na tama ang aking ginagawa at ipagpatuloy ko ito, ay ginawa ko ito. Kasi tinuturing ko na nilagay ng Diyos ang aking D-group leader para gabayan ako. Kaya kaibigan, ang pinaka-importante ay kapag nakita mo kung saan ang passion mo, ay gamitin mo ito agad para maglingkod. Now, ito'y nakakalungkot kasi kadalasan nagsisimula tayo sa kung anong pansariling plano natin para sa ating future. Tuwan-tuwa tayo at excited sa ating mga plano na hindi naman kasama ang Diyos sa mga ito. Kaya minsan nadidisappoint tayo kapag pumalpak. Kasi hindi naman natin kasama ang Diyos nung tayo ay nagpaplano. Kaibigan, huwag kang maghanap ng purpose mo sa maling lugar. Kung hindi, hanapin mo ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Kilalanin mo ang Diyos. Hayaan mong siya ang maggabay sa iyo patungkol sa mga kakayahan na pinagkaloob niya sa iyo na pwede mong gamitin para tuparin ang layunin niya sa buhay mo. Maghanap ka ng mga opportunities para maglingkod. Alam mo, ito yung blessing. Kapag natagpuan mo ang purpose mo sa buhay, ay parang may natanggal na mabigat na bagay sa buhay mo na dumadagan at nagpapabagal ng iyong lakad. Kasi malaya mo nang nagagawa yung design ng Diyos para sa iyo. Alam mo na, tiyak ka na ito talaga yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Makakaiwas ka na sa complicated na buhay kasi alam mo na ang iyong priority. Matututo ka ng tanggihan ng mga bagay na wala namang kinalaman sa purpose ng Diyos para sa iyo. Kaya nga umpisahan mo na kausapin ang Diyos araw-araw. Hingin mo sa Kanya yung Kanyang direction para sa buhay mo. At isabuhay mo ito araw-araw. Pursue purposeful living. Alam mo, ang Panginoong Yesus ay natupad niya yung kanyang purpose dito sa lupa. Na-realize ko na may mga tao na nauna sa atin na nagpakita na posible nating matupad yung purpose na binigay sa atin ng Diyos sa kabila ng mga failures, hurts, o kawalan ng kakayahan. Isa na rito ang Panginoong Yesus na natupad niya ang kanyang purpose na hanapin ang mga naliligaw at iligtas. Tinupad niya ang mga bagay na hindi natin kayang gawin at sinakripisyo niya ang kanyang sarili para bayaran ang ating mga kasalanan. Tinupad niya ang kanyang purpose na maging Savior ng sanlibutan. At dahil dito ay kung sino man ang mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si John the Baptist, tinupad din niya ang purpose ng kanyang buhay. Sabi sa Bible, ang purpose ni John ay handa ang dadaanan ng Panginoong Yesus. Siya ang mananawagan ng pagsisisi sa mga tao. Siya ang maghahanda ng puso ng mga tao para sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin, dadalhin niya ang mga tao papunta sa Panginoong Yesus at hindi sa Kanya. Na ang purpose niya ay hindi para itaas ang kanyang sarili, kung hindi para maluwalhati ang Panginoong Yesus.
Si Moses, na-fulfill niya ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Ang purpose niya ay para pangunahan ang mga Israelita at dalhin sila sa promised land. Alam niya na kulang ang kanyang kakayahan. Feeling niya hindi siya ready o karapat-dapat sa purpose na ito. Pero binigyan siya ng kakayahan ng Diyos at ginamit siya nito. Ang ginawa lamang niya ay humakbang ng may pananampalataya. At dahil dito ay napagtagumpayan niya yung kanyang takot. At naging matagumpay siya na tuparin ang purpose ng Diyos sa buhay niya. Kaibigan, maaaring sinasabi mo ngayon, hindi naman ako kasing galing ng Panginoong Yesus, ni John the Baptist, ni Moses, at ng iba pa. Hindi ko kaya maglingkod. Hindi ako magagamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaibigan, may mga taong bulag na ginamit ng Diyos. May mga taong walang kamay at paa o kaya na-paralyze pero ginamit ng Diyos. Kaibigan, kaya ang gamitin ng Diyos. Ang kailangan lang niya sa iyo ay ang commitment at pagtitiwala sa Kanya na kahit anong ipapagawa niya sa iyo, ay sasamahan ka niya, tutulungan. Kaibigan, sa dulo ng buhay mo, ay hindi ka naman huhusgahan sa dami ng diploma mo, sa dami ng pera mo, sa dami ng na-accomplish mo sa iyong buhay. Kung hindi, huhusgahan ka kung natupad mo ba o hindi ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Natupad mo ba ang design niya para sa iyo? Kaibigan, suriin mo ang iyong sarili. Kasi meron mga palatandaan para malaman mo kung hindi mo sinasabuhay ang buhay na may layunin. Halimbawa, una, you're living in sin. Alam mo na hindi mo sinasabuhay ang purpose ng Diyos sa iyo kung nananatili ka sa lifestyle ng kasalanan. Hindi ko sinabi na nahuhulog ka pa rin sa kasalanan kasi hindi naman talaga tayo magiging perfect. Pero ang sinasabi ko ay kung lifestyle mo na talaga yung kasalanan na yan at ayaw mo i-give up, kahit alam mo na obvious naman na hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo, ay hindi mo magagawa ang layunin ng Diyos at makakaramdam ka ng kawalan ng purpose at satisfaction sa iyong buhay. Pangalawa, malalaman mo na hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos sa buhay mo if you lack joy and excitement. Kapag gumising ka sa umaga at palagi kang tinatamad, hindi ka interesado sa buhay, wala kang motivation, wala kang passion sa mga bagay o kaya meron kang anxiety, natatakot ka sa maaring mangyari o kaya naman bored ka sa buhay, kaibigan, maaring hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Totoo na minsan may mga pagkakataon talaga na dadaan tayo sa mga difficulties at challenges ng buhay. Pero in general, magkakaroon ka pa rin ng joy at excitement kung natutupad mo ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. Sabi ni John Piper sa kanyang librong Desiring God, the pursuit of joy in God is not optional. It's not an extra that a person might grow into after he comes to faith. Pangatlo na pwedeng palatandaan na hindi mo natutupad ang purpose ng Diyos sa iyo ay you don't feel much fulfillment in life. Dumadaan ng araw na parang hindi ka nakakaramdam ng fulfillment. Ano ba yung fulfillment? Halimbawa, kapag nagawa mo ang isang bagay na kung saan nagamit mo ang iyong skills at passion, ay magkakaroon ka ng fulfillment. Halimbawa, sa isang relasyon, nagawa mong magbigay at tumanggap. Nagagawa mo ding tumulong, ay nagkakaroon ka ng sense of fulfillment. Halimbawa, ang buhay mo ay naging inspirasyon para sa iba. Nagkakaroon ng impact ang buhay mo para makilala ng mga tao ang Panginoong Yesus, ay magkakaroon ka ng fulfillment. Kapag nakikita mo ang iyong mga D-group members na nagdi-disciple na rin, magkakaroon ka ng sense of fulfillment. Kapag ang buhay mo ay nagkakaroon ng pagbabago na nagiging dahilan para maniwala ang mga mahal mo sa buhay sa Diyos, ay nagkakaroon ka ng sense of fulfillment. Pero kung ang majority ng buhay mo ay feeling mo parang boring, kaibigan, maring hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. Pang-apat, maring hindi mo nagagawa ang layunin ng Diyos sa iyo if you feel stuck. Kapag feeling mo ay natrap ka na sa isang kalagayan, maaaring gusto mo magbago yung kalagayan mo pero paikot-ikot ka lang dyan at hindi ka makaalis at frustrated ka na tuloy sa buhay, kaibigan, maaaring yan ay isang palatandaan na hindi ka lumalakad sa purpose ng Diyos para sa buhay mo. At panglima, you have no direction. Kapag hindi mo alam ang layunin ng Diyos sa buhay mo, ay makakaramdam ka ng kawalan din ng direksyon. Makakaramdam ka ng kawalan ng focus. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Hindi mo din alam kung paano nga nagtapos ang araw mo. Walang nagbibigay ng excitement sa'yo. Wala kang specific goals na gusto mong ma-accomplish para sa Diyos. Kaibigan, kapag ito'y nararanasan mo, maaaring hindi ka namumuhay ayon sa layunin ng Diyos sa buhay mo.